Biglang dumating si Ukoy upang sorpresahin siya. Nagsisimula na ang plano kong sirain si Jericho. Hindi magtatagal ay kasusuklaman na siya ni Argo. Kasusuklaman niya ang sariling anak. Kuminto sa pagkain si Rebecca at suminghot ng hangin. Ano yun? Ano yung amoy na yun? Tanong ni Rebecca kay Ukoy. Isang regalo para magdiwang. Sariwa mula sa kwadra. Ipinakita ni Ukoy sa kanya ang isang balde ng dumi ng mga kabayo. Oh, Ukoy, alam mo kung paano tratuin ang isang babae. Tila na-touch pa si Rebecca nang ihain sa kanya ang isang timba na puno ng dumi ng kabayo. Nangingitim na ang mga ito na may malalaking uod pa na namamahay sa loob. Dumampot ng isa si Rebecca at nilantakan niya ito na parang keso de bola. Ngumiti lang si Ukoy na parang tuwang-tuwa pa sa kasibaan ng amo. Pagputok ng bukhang liwayway, sinuyod ng mga bantay ang kasalukuyan ng guba at mabusising hinahanap si Javier sa kakahuyan. Lulan ang mga ito ng mga kabayo, pero yung iba ay mas piniling maglakad na lang para madaling makakita ng bakas. May dala silang mga sibat at pana habang naghahanap ng traces ng tao na nagawi sa gubat. Nakahanap sila ng scarf sa gitna ng gubat at isang kakaapulang campfire. I-alerto ang ilang gwardya! Sigaw ng isang kawal. Bumalik ang mga bantay sa Taraveda at nadaanan nilang kinakausap ni Michelle si Mang Rigor sa gilid ng kalye. Nakita nilang bakas ni Javier. Sinasabi nilang siya ay patungo sa hilagang hangganan. Wika ng dalaga at bakas sa muka ang pag-aalala para sa kaibigan. Sigurado akong malalampasan niya rin sila. Pulong naman ni Mang Rigor. Paano kung hindi niya kaya? Si Argo ay hindi titigil hanggat hindi siya nahuhuli at hindi ito magpapakita ng anumang awa. Dagdag ng dalaga. Subukan mo wag mag-alala, Michelle. Naniniwala ko malalagpasan niya rin ito. Turan ni Mang Rigor. Bumalik siya sa bahay at kumatok ang isang bariles na puno ng butil. Dumungaw ang ulo ni Javier at lumabas sa bariles. Tumapon ng iilang butil sa sahig. Nakakagaan ng katawan. Sambit ni Javier. Isang kasinungalingan na kinakailangan gawin. Natatakot ako. Pinulot nila ang ebidensya na aking iniwan. Ngunit hindi sila maluloko nito ng matagal. Anang ng matanda. Kung gayon, mas mabuting maging abala na ako sa pag-iimbestiga. Dumiretso sa pinto si Javier. At Javier, mag-ingat ka. Hinahanap ka pa ng mga gwardya. Paalala ni Mang Rigor bago lumabas ng bahay ang pamangkin upang maghanap ng katibayan para malinis ang pangalan niya. Sa may lower corridor, nangati si Rebecca habang naglalakad pabalik sa kanyang silid. Nakasalubong ito ni Javier at nagtago agad ang binata sa likod ng haligi. Pumasok si Rebecca sa kanyang silid. Tumuntong naman si Javier sa isang kahon at sinilip niya ang reyna sa isang rehas na bakal sa dingding. Lumapit ito sa tapat na lingkod. Oras na, senyora. Wika ni Ukoy. Kailangan ko pa ba yan? Saad ni Rebecca. Lumapit siya sa mesa na parang naduduwal at kumapit sa magkabilang kanto. Dapat mong ipagpatuloy ang pagkukunwari. Matigas na sabi ni Ukoy. Ayaw ko na maging ganito. Napakalinis. Nakakabaliw. Hindi ko kayang ituloy. Itong balat, itong muka. Gusto ko ng balatan ito. Malakas na hinampas ni Rebecca ang mesa. Napaluhod siya na parang nagsisisi sa ginawa. Kinuha naman ni Ukoy sa cabinet ang isang potion at pilit na inaabot sa amo. Nakita ni Javier kung saan kumuha ng potion si Ukoy. Isipin mo lahat ng pera at kapangyarihan.
Sa lalong madaling panahon, magiging iyon na ang lahat ng ito. Napatingin ng seryoso si Rebecca sa kanyang lingkod. Nilapag ni Ukoy ang potion sa mesa. Kinuha agad ni Rebecca ang potion at nilagok ang laman nito. Nawala ang mga paltos sa balat ng troll. Napangiti si Ukoy. Tumakbo naman si Javier para magtago nang lumabas si Rebecca. Ilang sandali ang nakalipas sa loob ng konseho, nakatayo muli sa harap ni na Haring Argo at Reyna Rebecca si Prinsipe Jericho. May mahalagang bagay akong sasabihin na nais namin tugunan mo. Sa sobrang tagal, naging madali na ang pamumuhay ng mga tao. Tumaba na sila sa indulhensya natin sa kanila. Wika ni Haring Argo. Anong nais ninyo? Tanong ni Jericho. Nagbigay tayo ng kapayapaan, proteksyon, pagkain. Ngunit kakaunti lang ang binibigay nila sa atin. Paliwanag ng hari. Karamihan sa ating mga tao ay mahirap. Nabubuhay sila sa kaunting pananim na kaya lang nilang palaguin. Wika ni Jericho. Yan ang gusto nilang paniwalaan natin. Sabat naman ni Rebecca. Totoo iyon. Ito lang ang nakikita ko sa kanila araw-araw. Saad ni Jericho. Maglalagay kami ng bagong buwis. Walang paligoy-ligoy na sabi ng hari. Dapat bayaran ng mga tao ang santuaryo na ibinibigay ng Terraveda. Segunda ng Reyna. Hindi nila yan kaya. Halos hindi na makayanan ng karamihan ng unang buwis na pinapataw natin sa kanila. Tila nakikiusap si Jericho sa kanyang amang hari. Ang mga tumangging magbayad nito ay uhulihin at hahagupitin sa publiko. Maotoridad na utos ni Haring Argo. Sandaling natahimik ang prinsipe. Matagal bago siya nagsalita. Namuhay tayo sa ganitong paraan sa loob ng maraming taon. Hindi ka pa nagmungkahi ng ganito dati. Saad ni Jericho. Maaaring hindi sa'yo, ngunit ipinagtapat sa akin ng hari na matagal niya na itong pinag-iisipan. Hindi ba? Hinawakan ni Rebecca ang kamay ng asawa at nag-blink ang pulang amulet sa necklace nito. Oo, ganon nga ang iniisip ko. May buong pagmamahal na tinignan ng hari si Rebecca. Hindi naman nakareact si Jericho. Wala siyang magawa kundi ang sumunod sa kabila ng mabigat na pasanin. Gabi ang napiling oras ni Javier para pumasok sa kwarto ni Rebecca habang natutulog pa sa mahabang upuan si Ukoy. Maingat na binuksan ni Javier ang pinto at banayad itong isinara. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabinet. Habang nakahilata sa upuan si Ukoy ay umusal ng spell si Javier. Bumukas ang kabinet at takmang kukunin na sana ang potion ay biglang naalimpungatan si Ukoy. Pinagsasampal nito ang sarili habang nakapikit na nakadapa sa upuan. Di nagtagal ay bumalik din ito sa pagtulog. Nakahinga naman ng maluwag si Javier at kinuha na ang potion sa kabinet. Nakita ko siyang uminom ng gayuman na ito at nawala ang mga paltos sa braso niya. Wika ni Javier sa tiyuhin nang makauwi siya sa bahay. Mukhang ang isang ito ay nagmula sa napakalakas na gayuma upang pisikal na baguhin siya ng ganoon. Teorya naman ni Mang Rigor. Maaari ka bang gumawa ng gayuma na katulad nito kasama ang parehong itsura at lasa? Saad naman ni Javier. Hindi ko alam. Oo, sa palagay ko. Ngunit kung wala ang dasal ng troll, hindi ito magkakaroon ng parehong epekto. Paliwanag ng matanda. Eksakto! Kung mapapalitan ko ito ng gayuman na hindi mula sa mahika, ay lalabas ang totoong anyo ni Rebecca. Wika pa ni Javier. Oo. Patuloy itong tatanggapin ni Rebecca, ngunit hindi na ito gagana. Ani ni Mang Rigor habang kinikilatis ang bote ng potion. At magiging troll siya. Sa tingin mo, kaya mo? Tanong pa ni Javier sa tiyuhin. Hindi ko alam. Sagot ni Mang Rigor. Kailangan nating gumawa bago pa mag-umaga. Baka mapansin ni Ukoy na nawawala yan. Apuradong sabi ni Javier
Tumangulang si Mang Rigor, ngunit sinungitan lang ito ng pamangkin. Ay, magiging isang mahabang gabi na naman ito para sa akin. Turan pa ni Mang Rigor. Maingat naman na pumasok si Rebecca sa silid ng hari. Tumayo siya sa harap ng kama at tiningnan kung natutulog na ba ang asawa. Mahal ko? Isang boses sa likod ni Rebecca ang nagpapitlag sa kanya. Napalingon si Rebecca at kita niyang lumitaw sa madilim na sulok si Haring Argo na may hawak na isang bugkos na bulaklak. Lumapit ito sa kanya. Mahal ko, nakangiting wika ni Rebecca. Dinalhan kita ng mga bulaklak na pinitas mula sa maharlikang hardin. Lumapit pa ito ng husto at dumikit sa katawan ng asawa. Naku, ang gaganda naman nila. Sabay talikod ni Rebecca na parang nasusuka sa hari. Hindi kasing ganda mo. Malambing na hinalikan ni Haring Argo sa leeg ang asawa. Achoo! Napabahing si Rebecca at lumayo. Ayos ka lang ba? Pagtataka ng hari. Pasensya na. Hindi ko na yata kaya pang panatiliin ito. Wika ni Rebecca. Panatiliin ng alin? Taka ni Haring Argo. Ang kasinungalingan. Hindi ko kaya magpanggap ng ganito. Nagsisimula na ako magtaka kung ikaw ba talaga ang lalaking akala ko na ikaw. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinakasalan ko na matatag, malakas sa isip at katawan. Pambobola pa ni Rebecca. Magtiwala ka. Kaya ko pa ang lahat ng iyon at masigit pa. Hinila siya ng hari at nilapit ang muka. Seryoso itong tiningnan ng asawa. Natatakot ako para sa kaharian. Si Jericho ay hindi sumusunod sa'yo. Masyado siyang mahina para sundin ang mabigat na desisyon. Turan pa ni Rebecca. Kung gayon ay maswerte pa rin ako dahil nasa mabuti pa rin akong kalusugan. Ani ni Haring Argo. Hinawakan ito sa mukha ni Rebecca. Maswerte nga, pero paano kung may trahedya na dumating sa'yo? Sundot ng hukluban. Hayaan mo akong pangaralan si Jericho. Hinalikan sa kamay ng hari si Rebecca. Hindi ko na kaya. Dahil sa pagmamahal mo sa kanya, nabulag ka sa mga kamalian niya. Sambit naman ni Rebecca. Dinidisiplina ko si Jericho gaya ng pagdidisiplina ko sa aking mga kawal. Kung siya ay humusay, siya ay gagantimpalaan. Kung siya ay nabigo, siya ay parurusahan. Wika ni Haring Argo. Pwes, basta sigurado ka dyan. Ani ni Rebecca. Oo, ngayon hayaan mo kong alisin ang iyong isip dito. Ipinapangako ko. Ang unang gabi nating mag-asawa ay isang hindi makakalimutang gabi. Inakay ni Haring Argo sa kama si Reyna. Naupo naman sa gilid si Rebecca. Ngunit pagluhod pa lang ng hari ay binugahan na ito ng hininga ni Rebecca para mawalan ng malay. Sumambulat kay Haring Argo ang mainit at mabahong hininga ng asawa na siyang ikinahimatay nito sa sahig. Inututan pa ni Rebecca si Haring Argo bago umalis sa kwarto. Inabutan na din ng sikat ng araw si Mang Rigor sa paggawa lamang ng peking potion para sa troll. Nadatnan siya ni Javier na kasalukuyang sinashake ang dalawang maliliit na bote at masusing siniyasat ang misteryong bumabalot dito. Pinagkumpara ni Mang Rigor ang mga label at kulay ng potion. Ano na? Tanong ni Javier. Walang masyadong pagbabago, pero ayos na rin ito. Masyadong matalino nga lang ang daga. Wika ni Mang Rigor. Mahusay! Umupo si Javier sa harap ng tiyuhin. Nilapag ni Mang Rigor ang dalawang bote sa mesa. Nakakasuka ang lasa. Kumuha ng dalawang palaka at galingin ng mga ito. Paliwanag ni Mang Rigor. Hindi makuha ng isip ko yan. Ani ni Javier. Dumi ng kabayo, durog na mata ng tupa. Dagdag pa ng manggagamot. Oh, maganda.
Komento ni Javier. May iba pa. 3 sapot ng gagamba. At anong gayuma ang hindi kumpleto kung walang tipak ng utak ng tupa? Ani ni Mang Rigor. Parang masarap Nakangiting sabi ni Javier. Mabuti, sapagkat matitikman mo rin ito. Inalok ni Mang Rigor sa pamangkin ang bote. Hindi, ayoko. Lumayo si Javier. Ito'y ganap na hindi nakakapinsala. Pilit pa ring inaabot ni Mang Rigor ang bote. Hindi, nakakadiri yan. Sagot ni Javier na parang nasusuka. Natawa ang tiyuhin. Oo, sa'yo. Ngunit hindi sa isang troll. Sambit ni Mang Rigor. Walang nagawa si Javier kundi tusukin ng daliri ang bote. Tinikman ang lasa. Hindi ako makapaniwala na hinayaan mong ilagay yan sa bibig ko. Reklamo ni Javier habang inuubo pa sa pandidiri. Oo, mabuti na't sinubukan mo ang orihinal. Tugon ng manggagamot at inabot ang bote ni Ukoy. Umaktong nahihilo si Javier. Kaunting patak lang at siguraduhin mong nailuwa mo ito. Bumagal at dumura si Javier. Halos pareho ba ang lasa nito? Tanong ni Mang Rigor. Oo, pero nakakakilabot. Sagot ni Javier. Sigurado ka ba? Dahil kung masyadong malaki ang pagkakaiba, mapapansin ito ni Rebecca. Wika pa ni Mang Rigor. Sakto nga lang ang lasa. Nag-thumbs up pa si Javier. Pwes, sana nga'y ganyan din ang iniisip niya. Inamoy ni Mang Rigor ang potion at tumango. Kinagabihan, nakalusot si Javier sa mga nagpapatrolyang gwardya sa bandang koridor sa labas ng silid ni Rebecca. Tumakbo siya at sumilip sa bakal na bintana sa dingding. Walang tao sa loob kaya naman pumasok siya agad at ibinalik ang peking potion sa cabinet ni Ukoy. Umusal siya ng spell at mabilis pa sa 4:00 ang pagbukas ng cabinet. Nilagay ni Javier sa loob ang potion, subalit nakarinig siya ng kalabog. Naramdaman niyang may paparating kaya nagtago siya sa wardrobe. Pumasok si Ukoy at umupo sa mesa para uminom ng tubig. Ngunit napansin ni Javier na naiwan pala niyang nakabukas ang pinto ng cabinet. Umusal siya ng spell at mabilis na nagsara ang cabinet. Inimbestagahan naman ni Ukoy ang ingay sa cabinet, pero wala itong napansin na kakaiba at pagkatapos ay bumalik na din sa mesa. Pinagpawisan tuloy si Javier sa loob ng aparador kung saan siya nagtatago. Samantala, sa lower town naman, namamasyal lang noon si Jericho nang maispatan niya ang mga gwardya na nakikipagbuno sa isang lalaki. Lumapit siya sa mga ito at inapula kaagad ang komosyon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ni Jericho sa gwardya. Siya ay tumatanggi magbayad ng buwis, sagot ng gwardya. Pero humihingi ka ng sobra. Katwiran naman ng lalaki. Lumabas si Michelle sa bahay niya at nasaksihan ng pangyayari. Binigay ko na lahat ng kaya ko. Dagdag pa ng lalaki habang nakapalibot sa kanya ang mga kawal, pati na rin ang ibang nahuthutan. Hindi pa rin sapat yun, sambit ng gwardya. Tumitig ang karamihan kay Jericho na tila ba nagsusumamo na siyang nagpahabag sa puso ng prinsipe at nanlumo ito sa mga kababayan. Patingin nga ako. Binigay ng gwardya ang supot. Tinignang maigi ni Jericho ang lalagyan ng salapi at inabot sa lalaki. Bitiwan mo siya, utos pa ni Jericho. Pero ang sabi ng hari, nag-aalangan ng kawal. Bitawan siya sabi at ibalik sa kanila ang mga salapi nila. Lahat ng ito. Umalis si Jericho at ngumiti naman ang mga tao at yumuko sa kanya bilang paggalang.
Dahil sa nangyaring komosyon sa labas, ipinatawag agad ng hari si Jericho sa palasyo. Tumayo ito sa harap ng trono ng hari at reyna. Tahimik lang at nakatitig ng seryoso si Jericho sa kanyang ama, habang kababakasan naman ng galit at puot ang mukha ni Reyna Rebecca. "Binigyan kita ng direktang utos," anang ng hari. "Hindi kayang bayaran ng mga tao ang buwis," sagot naman ni Jericho. "Huwag mong sabihin na kuha ka nila sa pamamagitan na nakakaawa nilang muka," sabat naman ni Rebecca. "Nasa atin ang kanilang katapatan, ang kanilang mabuting kalooban. Huwag natin iyong talikuran sa pamamagitan lang ng paggawa ng hindi makatwirang mga kahilingan," kalmadong sagot ni Jericho. "Napakawalang katwiran ba para sa isang hari ang umasang susundin siya ng kanyang mga nasasakupan?" saad ni Rebecca. "Magugutom sila!" Mataas na boses ni Jericho. Biglang kuminang ang perlas sa necklace ni Haring Argo. Tumitig ito ng masama sa anak. "Walang kwenta. Masyado na silang malambot. Tandaan mo, sila ay ating mga alipin, hindi mga kaibigan." Tumayo sa trono si Haring Argo. "Hindi natin sila mga alipin. Sila ay mga tao natin. Bakit mo sila tinatrato ng ganito?" Naguguluhang tanong ni Jericho sa ama. "Dahil pinamumunuan natin ang mga tao. Hindi ang kabaliktaran nito," sagot ng hari. "Sa tingin ko mali ka," sambit ng prinsipe. "Humihingi ako ng paumanhin." Lumapit ng dahan-dahan kay Jericho si Haring Argo. "Sabi ko, mali ka. Kung wala ang mga tao ay wala ang Terra Veda. Tayo ang totoong lingkod nila gaya ng sa atin," matigas na sabi ni Jericho. "Hinahayaan mo siyang magsalita sa ganitong paraan?" Napatayo rin si Rebecca. "Hindi, ayoko. Hindi ko ito matitiis. Iahatid mo ang iyong mga tauhan sa bayan at pupunta sa bawat bahay para kunin ang mga bayad na hinihingi ko." Makapangyarihang utos ng hari. "Ayoko!" Pabalang na sagot ni Jericho. "Umalis ka sa paningin ko!" Yumuko naman si Jericho at lumabas na ng throne room. Paano niya ito nagagawa sa akin? Sarili kong anak. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo na ginawa ko para sa kanya. Tumalikod ang hari. "Nako, huwag ka magpadala sa emosyon." Kunwaring nag-aalala naman si Rebecca. Pinisil ang mga balikat ng asawa at banayad na menasahe. "May sorpresa ba ito? Ang kawalan ng respeto na ipinapakita niya sa akin?" Diniin ni Rebecca ang pagmasahe sa balikat ni Haring Argo at napadaing ito sa sobrang sakit. Animoy may nabaling mga buto sa kasukasuhan ni Haring Argo. "Ay, pasensya na. Masakit ba yun?" Paghingi ng paumanhin ni Rebecca. "Hindi. Siyempre hindi. Hindi. Ito ay masarap, ngunit ang iyong mga kamay nakakagulat na malakas para sa isang napakaselang babae." Pagtataka ni Haring Argo. Isang mabigat na pasanin ang dinadala ni Jericho. Hindi madaling hawakan ng lahat ng responsibilidad na iyon sa murang edad niya. Wika naman ni Rebecca. "Natatakot ako sa mga ikinikilos niya ngayon. Kung tutuusin, hindi ko kayang pamunuan ng Terra Veda ng mag-isa kung wala siya." Saad ni Haring Argo. "Pwes, hindi mo na siya kailangan. Pinakasalan mo na ako. Alalahanin mo." Patuloy na minamasahe ni Rebecca ang hari. "Paano ko makakalimutan?" Umikot si Haring Argo. Humarap kay Rebecca at sinubukang halikan ng asawa pero umiwas ito. "Pasensya na. Hindi ko kaya. Masyado ako nag-aalala sa'yo. Sa pagpapabaya sa'yo ni Jericho na parang meron siya. Paano mo ito haharapin? Gaya ng sinabi mo, hindi mo kayang pamunuan ng Terra Veda na mag-isa."
Hinimas ng dalawang kamay ni Rebecca ang dibdib ng hari na tila nilalambing ito. Pero nasa tabi kita, sagot ni Haring Argo. Nako, maaaring ako ang iyong reyna, ngunit wala akong kapangyarihan. Ani ni Rebecca. Bakit hindi? Napangisi ang babaeng troll. Baka hindi ako igagalang ng mga tao, gaya ng ginagawa nila kay Jericho. Hindi ako ang tagapagmana ng trono. Nagkunwaring malungkot si Rebecca at nalungkot ang hari. Mapapahinga ba nito ang iyong isip kung ikaw ang hahawak? Tanong ni Haring Argo. Ay, sana. Tiyak na gagawin ko ito ng masaya. Tugon naman ni Rebecca at lubos ang saya niya sa likod ng kanyang isipan. Kung gayon, magiging iyon na ang nais mo. Ang seremonya ay magaganap ngayong hapon. Nakangiting wika ng hari. Subalit, biglang hiningahan ni Rebecca si Haring Argo at nawalan ito ng malay sa kanyang trono. Unti-unti na kasi siyang bumabalik sa pagiging troll, kaya pinatumba niya muna ang hari bago pa siya mahalata. Samantala, nagtatago pa rin si Javier sa wardrobe habang pinapanood si Ukoy na nakatulangko lang sa mesa. Biglang pumasok si Rebecca sa guest room at tinawag niya agad si Ukoy. Ukoy, oras na para sa aking gayuma. Malakubang lumapit si Rebecca sa harap ng mesa. Ang mga plano ba natin ay umuunlad na, gaya ng iyong inaasahan? Tanong pa ni Ukoy habang kinukuha pa sa cabinet ang potion. Oo, pero hindi agad-agad. Sagot ni Rebecca. Inabot naman ni Ukoy ang potion pero parang may napansin si Rebecca at pumunta siya sa wardrobe para tumingin lang sa salamin. Pero aaminin ko, mukhang kaakit-akit ang koronang yun. Lahat ng ginto at mga magagandang hiyas ay nandun na. Ani ni Rebecca habang sinisipat ang sarili sa salamin. Inayos niya muna ang headband sa buhok bago nilagok ang buong laman ng bote. Ngayon, gusto mo bang samahan ng iyong reyna? Tumayo ng tuwid si Rebecca at lumabas sila ni Ukoy sa guest room. Nakahinga naman ng maluwag si Javier sa loob ng aparador at lumabas na siya mula sa pinagtataguan. Mag-isa at nakasalumbaba pang nakaupo si Jericho sa silya nang biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ka, ani ni Jericho at nagulat nang sumilip sa pinto si Michelle. Michelle! Napaupo ng tuwid si Jericho. Nakita ko yung ginawa mo kanina. Ang mga tao ay may utang na loob sa'yo. Dahan-dahang lumapit si Michelle kay Jericho. Walang utang sa akin ng mga tao. Magpapataw pa ng buwis ang ama ko. Sagot ni Jericho at ipinatong ang siko sa lamesa. Hindi ba siya makukumbinsi? Ani ni Michelle. Pati sa akin, hindi niya ako kayang titigan. Parang may kakaiba sa kanya. Ani ni Jericho. Hindi totoo yan. Mahal ka ng hari. Wika naman ni Michelle. Dapat narinig mo ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Saad ni Jericho. Nakasisiguro akong galit lang siya, pero anak ka pa rin niya. Pinahahalagahan niya lahat ng iyong mga ginagawa. Alam niyang sinubukan mo at hindi niya iyon makakalimutan. Sambit ng dalaga. Siguro tama siya. Isang araw, ako na ang magiging hari ng Terabeda. At hindi ako maaaring maging kaibigan ng mga tao. Pati na rin sa aking pamumuno. Turan ni Jericho. Hindi totoo yan at papatunayan mo kapag naging hari ka na. Mabait ang puso mo, Jericho. Huwag na huwag kang magbabago. Hindi para sa sino man. Isang katok sa pinto ang narinig ng dalawa. Pumasok si Nicolas. Ipinapatawag ka ng hari. Anang ng kabalyero. Pumasok si Jericho sa council chamber at ang buong konseho ay nagtipon sa loob. Tahimik lang na nakaupo si Rebecca sa sariling trono. Ama, pagtataka ni Jericho.
Tinatanggalan na kita ng karapatan. Simula ngayon ay wala na sa iyo ang titulo. Wika ni Haring Argo. Nagulat si Jericho, pati na ang mga kabalyero na nasa paligid niya. Ano? Di makapaniwala si Jericho. Ibig sabihin nito ay hindi na siya ang prinsipe ng Terraveda dahil hinubad na ang kanyang titulo. Nabubuhay tayo sa mapanganib na panahon. Hindi ako papayag na sirain mo ang aking mga otoridad. Paliwanag pa ng hari. Palagi mong tinatanggap ang aking mga payo sa nakalipas na mga taon. Ani ni Jericho. Ikaw ay tumayo laban sa akin para ipakita sa lahat na nakakaya mo kong suwayin. Bakas ang galit sa mukha ni Haring Argo. Pasensya na. Ano mang hinaharap ng kaharian ay gagawin ko ng buong puso. Wika ni Jericho. Hindi. Huli na para dyan. Matigas na sabi ng hari. Ama, ito ay hindi. Napatigil si Jericho. Ikaw ay dapat mawala ng mana na may agarang epekto. Hindi ka na prinsipe ng Terraveda. Pahayag ni Haring Argo. Kamahalan, si Jericho ang iyong anak, ang iyong likas na tagapagmana. Sabat naman ni Mang Rigor. Tumingin sa kanya si Jericho. Mang Rigor, pilit niya sa manggagamot. Lumapit siya ng malapitan sa kanyang ama. Palagi mo akong tinuturan na maging tapat sa aking puso. At iyon lang ang sinubukan kong gawin. Ang maging lalaki na gusto mong maging ako. Isang taong ipagmamalaki mong tawagin na iyong anak. Wika ni Jericho. Ang aking desisyon ay pinal na. Matigas na sagot ng hari, ngunit hindi ito makatingin ng diretsyo sa anak. Umalis si Jericho na mabigat ang loob. Hindi niya malaman kung ano bang pagkakamali ang nagawa niya para tratuhin siya ng ganito ng sariling ama. Si Reyna Rebecca ang tatawaging karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Magsisimula kaagad ang seremonya. Anunsyo ng hari. Umupo ito sa trono at hinawakan sa kamay ang tatanghaling opisyal na reyna. Tumingin si Rebecca kay Nicolas at pinangunahan ng grupo niya ang mabagal na palakpakan. Ganon din ang ginawa ng iba kahit nalabag ito sa kanilang kalooban. Maliban kay Mang Rigor. Wala kang kasing sama. Bulong ng manggagamot sa sarili at matalim na nakatitig kay Rebecca habang nakangiti sa mga tao. Kaagad itong umuwi sa bahay. Naupo siya sa desk at tahimik na pinoproseso sa utak ang mga pangyayari. Biglang pumasok si Javier. Nagawa na natin! Nainom na ni Rebecca ang peking gayuma! Nakangiting balita ni Javier pero napansin niyang parang malungkot ang tiyuhin. Lumapit siya kay Mang Rigor. Anong problema? Anong nangyari? Pagtataka pa ni Javier. Inalis na ni Argo ang titulo ni Jericho at ginawang tagapagmana niya si Rebecca. Tugon ng matandang manggagamot. Kaya kung mamatay si Argo, siya na ang mamumuno sa Terraveda? Nagkatinginan sa isa't isa ang magtiyuhin. Maya-maya pa ay sinimulan na sa loob ng palasyo ang Hall of Ceremonies para ideklarang reyna si Rebecca at opisyal na tagapagmana ni Haring Argo. Tayo ay nagtipon-tipon dito upang magpatotoo sa pagpapangalan kay Reyna Rebecca bilang karapat-dapat na tagapagmana ng Terraveda. Handa ka bang sumumpa? Tanong ni Manu kay Rebecca. Oo. Maiksing sagot ni Rebecca. Ikaw ba ay taimtim na sumusumpa sa pamahalaan ng mga tao ng Terraveda upang itaguyod ang mga batas at kaugalian ng lupain? Kasunod na tanong ni Manu. Oo. Biglang nangati ang braso ni Rebecca. Ikaw ba, sa iyong kapangyarihan ay magpapatupad ng batas at katarungan sa awa sa lahat ng iyong mga paghatol? Seryosong tanong ni Manu. Gagawin ko.
Nangati muli ang braso ni Rebecca at parang hindi mapakali sa kinatatayuan. Napangiti naman si Javier sa may sulok ng upstairs na lihim lang na nanonood sa seremonya. Lumingon sa kanya sa Mang Rigor at napangiti rin ng bahagya ang tiyuhin. Sumingkit naman ang mga mata ni Ukoy at tinahanap sa paligid si Javier. Ikaw ba sa iyong kapangyarihan? Napahinto si Manu nang walang pakundangang kinalmot ni Rebecca ang pisngi at braso niya. Nakakita ito ng mga paltos sa braso kaya tinakpan niya agad ito ng manggas. Napanatilihin ng mga batas. Patuloy pa ni Manu pero napatigil muli ang matanda. Oo, sagot agad ni Rebecca. Pasensya na, kailangan mo muna akong patapusin. Ang mga salita ay dapat na eksaktong tama upang magkaroon ng bisa. Paglilinaw ni Manu. Aba, ituloy mo na kasi yan! Apuradong sabi ni Rebecca at kating-kati na tumingin sa hari. Ibig sabihin, talaga? Saan mo ba hinukay ang matandang ungas na to? Ani ni Rebecca. Tama siya, ituloy mo na. Nakangiting utos ni Haring Argo kay Manu. Binasa muli ni Manu ang pergamino sa harap ng dalawa. Gagawin mo ba sa sukdulan ng iyong kapangyarihan? Patuloy ni Manu. Oo! Oo! Hindi na makapaghintay si Rebecca at ilang minuto na lang ay ramdam na niyang magtatransform na siya bilang isang troll dahil sa nainom na peking gayuma. Nag-alala naman sa amo si Ukoy at nakahalo lang sa mga tao. Napanatilihin ang mga batas at kaugalian. Dagdag pa ng dalubhasa sa talaan. Gagawin ko! Gagawin ko! Sagot ni Rebecca. Nang lupain at maglingkod sa mga tao ng Theraveda? Tanong ni Manu. Oo! Manahimik ka na lang at bigay mo na sa akin ng korona! Sigaw ni Rebecca at nasyak sa kanya sina Raya at Jericho. Sumenyas si Manu sa korte at inihandog nila ang korona kay Reyna Rebecca. Hinablot ni Rebecca ang korona at nilagay niya agad sa ulo sabay kumaripas ng takbo palabas ng Hall of Ceremonies. Tumingin naman ng matalas si Ukoy kay Mang Rigor at mabilis na sinundan ng amo sa labas. Nagkatinginan tuloy sina Michelle at Mang Rigor sa isa't isa. Rebecca! Sinundan siya ni Haring Argo sa Red Ribbon Corridor habang nakabuntot din si Raya at Jericho. Palihim lang din na nakasunod sa kanila si Javier. Naghahanap naman si Rebecca ng paraan para makatakas. Habang tumatakbo ito sa Red Ribbon Corridor ay nakasalubong niya ang mga kawal na patungo sana sa labas ng kastilyo. Nilagpasan niya lang ang mga ito at lumiko siya sa mahabang hallway. Rebecca! Sigaw muli ni Haring Argo at nakasalubong din ang mga tauhan. Tinuro nila kung saan dumaan si Rebecca na patungo sa Council Chamber of Doom. Rebecca! Tawag ng hari habang hinahabol ang asawa. Nakasunod lang sa kanya sina Jericho at Raya. Samantala, nakarating naman agad si Javier sa Chamber of Doom at nagtayo siya sa sulok. Habang papalabas si Rebecca sa pinto, ay mahiwaga niyang sinara ang Council of Chamber doors para hindi makatakas si Rebecca. Naabutan ito ni Haring Argo kasama ng kanyang mga anak. Anong problema? Takang tanong ng hari. Ipagpaumanhin mo. Sabay taas na mga kamay ni Rebecca pero nakitang nagtatransform na ang kaliwang kamay niya kaya tinago niya agad ito sa likod. Nakarating naman si Ukoy at mabilis itong nagtago sa may haligi at walang magawa kundi manood lang sa mangyayari.